Magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang tsoryang pampanitikan. Mahalagang matutuhan ninyo ang mga iba't ibang tsoryang pampanitikan sapagkat nagsisilbi itong batayang linte at metodolohiya sa mas malalim, sistematiko at makabuluhang pag-unawa sa panitikan. Hindi lamang nito pinapayaman ang pagbasa ng teksto, kundi hinuhubog din ang kritikal na kamalayan ng mambabasa, ng guro, at ng mga mananaliksik. Ang unang tsorya ay ang tsoryang formalismo. Tinitingnan sa tsoryang ito ang akda bilang isang sariling mundo at inuuna ang anyo o istruktura nito tulad ng estilo, imahen, tono, simbolismo at iba pang elemento ng panitikan. Hindi gaanong binibigyang pansin ang konteksto ng may akda o ng lipunan. Halimbawa ay ang pagsusuri sa tula na Sa Aking Mga Kabata na kung saan bibigyang tuon dito ay ang mga tayutay, ang sukat, tugma at ritmo na nakapaloob sa tula. Kasunod ay ang tsoryang realismo. Inilalarawan ang buhay ng makatotohanan at pinapakita ang mga karanasan ng tao sa pang-araw-araw na realidad. Madalas itong tumatalakay sa mahihirap, diskriminasyon at sariling panlipunan. Halimbawa, ang pagsusuri sa Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez na kung saan ilalarawan dito yung mga pangyayari sa lipunan at kahirapan. Ang kasunod na tsorya ay ang tsoryang naturalismo. Tinuturing na ang tao ay kontrolado ng kalikasan, kapalaran at lipunan. Karaniwang tema ay trahedya at pagkatalo. Ang naturalismo ay tinuturing na radikal na anyo ng realismo. Pinapakita dito na ang tao ay halos walang kontrol sa kanyang buhay sapagkat hinuhubog siya ng kapalaran at kalagayang panlipunan. Madalas ang wakas ng akda ay trahedya at nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Halimbawa, isang akda na naglalarawan ng tauhang bumagsak dahil sa kahirapan at sistemang panlipunan. Kasunod ay ang tsoryang humanismo. Nakatuon ito sa tao, sa kanyang dignidad, karapatan at kakayahan. Pinahahalagahan dito ang pagkamakatao at moralidad. Itinatampok din sa tsoryang ito na ang tao bilang sentro ng akda at tagapagtaguyod ng pagpapahalagang pantao. Pinapahalagahan dito ang talino, kalayaan at dangal ng isang tao. Halimbawa ay ang nobela ni F. Sionel Jose upang makita ang dedidad ng tauhan sa kabila ng kahirapan. Kasunod ay ang tsoryang sosyolohikal. Ang tsoryang sosyolohikal ay ang tsorya na kung saan tinitingnan ng akda bilang produkto ng lipunan. Inaalam ang ugnayan ng akda sa kasaysayan, kultura, politika at ekonomiya. Halimbawa ay ang nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere at susuriin dito yung paglalahad ng kolonyalismo, diskriminasyon at pang-aabuso ng simbahan. Tsoryang Marxismo. Dito nakatuon sa tunggalian ng uri or class struggle at ang epekto ng kapitalismo at binibigyang pansin dito ang mahihirap at ang pagsasamantala. Sinusuri din dito ang tunggalian ng uri at empluwensya ng ekonomiya sa lipunan at panitikan. Halimbawa ay ang nobela na Ang Mga Anak Dalita na kung saan o kaya yung mga akdang may temang panlipunan at pakikibaka. At susuriin dito na ilalarawan dito yung diskriminasyon at kahirapan. O pwede ring pag-aanalisa sa akda na Ang Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez bilang anyo ng panlipunang protesta. Kasunod ay ang tsoryang feminismo. Tinitingnan dito ang akda mula sa perspektiba ng kababaihan at binibigyang pansin dito ang karanasan, diskriminasyon at kalayaan ng babae.
Sinusuri dito ang representasyon ng babae sa panitikan. Halimbawa ay ang tula na Sa Bagong Paraiso ni Rio Alma na kung saan sa pagsusuri ay ipapakita dito ang tinig ng kababaihan at ang pagnanais ng kalayaan o kaya ay pagsusuri sa mga akda ni Luwalhati Bautista para matukoy ang boses ng kababaihan sa lipunan. Kasunod ay ang Choryang Reader Response. Sa tsoryang ito, ang kahulugan ng akda ay nabubuo sa pamamagitan ng teksto at mambabasa. Iba-iba ang interpretasyon batay sa karanasan at pananaw ng mambabasa. So halimbawa ay ang maikling kwento na Ang Huling Timawa ni Agustin Fabian at susuriin dito ang iba-ibang interpretasyon ng mambabasa tungkol sa pag-asa at kabiguan. Ang kasunod na tsorya ay ang tsoryang estrukturalismo. Tinitingnan dito ang akda bilang bahagi ng isang sistema. Binibigyang pansin ang ugnayan ng mga elemento sa loob ng akda tulad ng mga contrast at pattern. Halimbawa ay ang nobela ng Noli Me Tangere at susuriin ang pag-uugnay ng simbolo, karakter at tema bilang bahagi ng kabuuan. O kaya naman ay pagsusuri ng mga epiko gamit ang mga elemento ng banghay at tunggalian. Sunod ang tsoryang postkolonyalismo na kung saan sinusuri dito ang epekto ng kolonyalismo sa kamalayan, wika at identidad ng mga dating kolonya. Binibigyang pansin dito ang kolonyal na pag-iisip at proseso ng pag-angkin ng sariling identidad. Halimbawa ay ang mga akdang tumatalakay sa nasyonalismo at anti-kolonyal na kaisipan. Halimbawa dito is pag-aanalisa ng akda ni Nick Joaquin sa konteksto ng kolonyal na karanasan. Kasunod ang tsoryang eksistensyalismo na nakatuon sa kalayaan ng tao, kahulugan ng buhay at ang pagkakaroon ng existential crisis. Madalas ang tema ay pagkakakilanlan at pag-asa. Pinapahalagan dito ang kalayaan ng tao na nagpasya sa gitna ng kawalan ng tiyak na layon sa buhay. Katuon nito sa kalayaan, pagpili at responsibilidad ng tao. Pinapakita dito yung krisis at identidad sa paghahanap ng kahulugan ng buhay sa gitna ng walang katiyakan. Halimbawa ay pagsusuri sa maikling kwento ni Kirima Pulutan Tovera tungkol sa personal na pagpili at pananagutan. Kasunod, tsoryang deconstruction, ipinapakita sa tsorya na maraming posibleng kahulugan ang akda sa pamamagitan ng pagbuwag sa tradisyonal na pagbasa. Halimbawa ay pagbasa ng tula ni Rolando Teneo na may iba't ibang pagbasa batay sa konteksto ng mambabasa. Kasunod, ang tsoryang historikal na kung saan sa tsoryang ito sinusuri ang akda batay sa panahong isinulat ito at kaugnayan nito sa kasaysayan. Nakafocus ito, ang pangunahing konsepto nito ay nasa panahon, kaganapan at impluensyang historikal. Halimbawa ay pagsusuri ng Florante at Laura batay sa konteksto ng kolonyal na Pilipinas. Sa huli, palagi nating tandaan na ang mga tsoryang pampanitikan ay mahahalagang linte sa masusing pag-unawa ng tekstong Filipino. Sa pamamagitan ng wastong pagpili ng tsorya, mas nagiging malinaw ang layunin, mensahe at kabuluhan ng akda sa konteksto ng wika, kultura at lipunang Pilipino. Yun lang, maraming salamat. Paalam.